And they live happily ever after. Pagtatapos ni Beth sa fairy tale na binasa para sa mga anak, 10:10 na yun ng gabi ngunit gising pa rin sila. Nakatulala sa kisame si Sander habang si Siren ay nakayakap sa kanya. Magdadalawang linggo na ganito ang kambal at hindi na siya natutuwa. Simula nang umalis si Lyndon, nabahiran ng lungkot ang kondo nila. At naiinis siyang nalulungkot ang kambal habang ang lalaki nagpapakasasa sa fiancé nito. Mommy, do they always live happily ever after? Inosenteng tanong ni Siren. In fairy tales? Yes, but in real life, it is not always the case, baby. Minsan panandalian lang ang fairy tale sa buhay. Napangiti siya ng mapakla. Akala talaga niya noon si Malcolm na ang makakasama niya hanggang kamatayan. Pero hindi pala. Hindi sapat ang 7 taong pagsasama nila upang patatagin ang kanilang relasyon. Bagkus, nadurog at nasira lamang yun sa isang iglap. Will I ever find a Prince Charming, Mommy? Dagdag muli na tanong nito. I honestly don't know, baby. I don't want to give false hope and make you believe in fairy tales. But one thing is for sure, Mommy is here every step of your way, alright? Kinalikan niya ito sa sentido ni kinahagik-hik nito. Ngunit pagkaraan ay naglaho din ng tawa na yon. I miss Daddy, he told me the same thing. Pare-pareho silang natahimik. Hindi pa po ba uuwi si Daddy? Biglaan tanong ni Sander. Nakagat niya ang labi. Wala naman siyang maisagot. Hindi rin niya alam kung kailan ito uuwi. Nilibang na lang niya ang kambal hanggang sa makatulog ang mga to. Paglipat naman sa kwarto niya, hindi niya mapigilan ang malungkot din. Oo, at gusto niyang malayo kay Lyndon, pero hindi ganito katagal. Idagdag pang binabagabag siya kung anumang ginagawa nito kasama si Sheila. Malamang na pagbalik nila, hindi na talaga yun papasyal sa mga bata. Baka ibalita ng kasal nito at baka nakagawa na ng sariling kambal. Inis siyang umatungal bago nagtalukbong sa kumot. Sana naman lang kasi nagpaalam ito ng maayos sa mga bata at hindi yung basta na lang umalis. Ngayon problema niya pa kung paano magpapaliwanag sa mga bata. Pinilit niyang matulog kahit pa hindi maalis sa isip niya si Lyndon at Sheila. Noong papaidlip na siya ay saka naman tumunog ng paulit-ulit ang doorbell. Nagsalubong ang kilay niya, kinabahan. Sinong gagambala sa kanya sa gitna ng gabi? Pagtingin pa niya sa orasan ay 3:00 na yun ng madaling araw. Mas lalo siyang natakot. Kung hindi yung tao, malamang na multo. Nagtalukbong siya muli ng kumot hanggang sa hindi na niya marinig ang tunog ng doorbell. Nakahinga siya ng maluwag pero hindi umalis sa pagkakatalukbong. Sa sobrang tahimik ng paligid ay kalabog ng puso niyang namayani sa kwarto. Iniisip niyang magnanakaw yon, pero hindi naman siguro papasukan ng masamang loob ang kondominium, hindi ba? Kinalma niyang sarili bago muling pinilit matulog. Ngunit halos mapasigaw siya noong hilahin ng kumot niya. Hindi nga lang natuloy ang sigaw niya noong sakupin ng salarin ng kanyang mga labi at marubdob siyang halikan. Hindi niya ito maitulak, bagkus ay sumagot pa sa halik nung makilalang mga labi nito. Diniin siya nito sa kama habang mas lumalalim ang kanilang halikan. Ang mga kamay niya ay kagad na pumulupot sa batok nito habang ang palad nito'y inangat ang kanyang binti patungo sa bewang nito. Napaawang ang mga labi niya kasabay ng pag-arko ng kanyang likod noong bumaba ang halik nito sa kanyang panga. Paano ka nakapasok? Mahinang tanong niya. Hinihingal mula sa kanilang halikan. Sandali itong tumigil ngunit bumalik din sa pagpatak ng halik sa kanyang panga. Sander, open the door. Mas alerto pang anak mo sa'yo. Pero pinagsabihan kong wag na ulit gagawin yon. Baka sa susunod masamang tao mapagbuksan niya. Kwento nito. Napangisi siya pero kumapit pa rin sa batok nito noong mapunta sa leeg niyang halik. Masamang tao ka naman, Lyndon. Pangaasar niya. Tsk! Daddy! Pareho silang natigilan nang marinig ang boses ni Siren. Maging paktakbo sa sala. Agad niyang itulak si Lyndon. Tumayo't inayos ang buhok niya. Nagising tuloy ang mga bata. Sa susunod huwag kang kakato kapag ganitong madaling araw na. Sermon niya rito. Sure, I'll have my own key. Simpleng sagot nito. Napairap siya at humalokip-kip. Tumayo na rin ito't nauna pang lumabas sa kanya sa kwarto. Jake! Jesusa! Napakunot ang noo niya.
Ito lang yatang tumawag ng ganun sa mga anak niya at mukhang ayos lang sa kambal dahil dinig niya natutuwang tawa nila. Daddy, I miss you! Ani pang muli ni Siren. Huminga siya ng malalim. Malamang napuyat sila ngayon dahil kay Lindon. Napailing siya at tinungo na lamang ang sala. Nadatnan niya doon na parehong nakayakap kay Lindon ang kambal. Mukhang ayaw ng pakawalan. Parehong magulo ang buhok ni Siren at Sander. Halatang nalingat lang sa pagtulog. Nagtungo na lang siya sa kusina at gumawa ng sandwich at gatas para sa kanila. Hinatid niya yun sa sala. Nahuli pa niya ang pagsulyap sa kanya ni Lindon. Ngunit tinaasan niya ito ng kilay. Saan ka ba galing, Daddy? Naghihintay po kami every night. May lungkot sa boses ni Siren. It doesn't matter, Siren. Ang importante, nakauwi na si Daddy. Sabat naman ni Sander. Pero sa kanya may halaga yon. Doon niya lang din naalala muli ang rason kung bakit ito wala ng 2 linggo. Oo nga pala't kasama nitong fiancé na si Sheila at malapit ng ikasal ang dalawa. Tila may bumikig sa lalamunan niya. Hindi na siya nakinig sa usapan at bumalik na lang sa kusina. Doon siya uminom ng gatas kahit pa nananakit ang lalamunan niya sa pangingilid ng luha. Naiinis din siya ang lakas ng loob ni Lindon. Nalikan siya gayong galing ito sa lungga ng ibang babae. Humigpit ang hawak niya sa baso at pumikit habang humugot ng malalim na paghinga. Hindi na dapat siya pumapayag kahit may kapalit na bayad. Iba na ang sitwasyon, ikakasal na to't ayaw niya makasira ng pamilya. Hindi niya gustong gawin ang ginawa ni Cindy. Hindi siya ganun. Pinanatili niya nakapikit ang mga mata kahit pa nararamdaman niya ang mabibining halik sa balikat at batok niya. Agad ring umikot ang mga matipuno nitong braso sa kanyang tiyan. Hinahapit siya at kulang na lang ilubog sa katawan nito. Nagmulat siya ng mata at napatitig sa baso kahit na unti-unti nabubuhay ang init sa katawan niya sa halik nitong nagtungo sa kanyang tenga. Binitawan niyang baso. Gusto niya ring patayin ang init na nararamdaman dahil mali. Mali ang lahat ng ito. I miss you. Masoy yung bulong nito. Nahigit niyang hininga at hindi nakakilos. Bumaba sa leeg niya ang halik nito hanggang isang kamay nito'y unti-unting tinataas ang pantulog niya. Ang kapal din ng mukha mong halikan ako samantalang kagagaling mo lang sa ibang babae. Malamig niyang bigkas na kinatigil nito. What did you say? Stop, Lindon, please. Huwag mo na rin akong halikan at hawakan lalo pat malapit ka ng ikasal. Natahimik ito ngunit hindi lumayo sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pilit na kinalasa mahigpit nitong yakap. Umuwi ka na, Lindon. Akmang iiwanan na niya ito sa kusina ngunit napigilan itong bewang niya. Nalaki ang mga mata niya matapos niya itong buhatin at isampa sa lababo. Pagbaba ng tingin niya ay may galit na nakaukit sa mga mata nito. Bahagya siyang kinabahan pero ang maingat na paghawak nito sa sikon niya ay nagpakalma sa kanya. Do you really think uuwi ako dito kung ikakasal ako kay Sheila? May diing tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Oo, ganun ka naman eh. Hindi ka marunong makontento sa isang babae. Mapakla itong napatawa. May pruweba ka ba? Do not accuse me of something I am not. Kahit ilang babae pang ereto ng lolo ko, sa'yo pa rin ako umuuwi. Sa'yo lang din ako nababaliw ng ganito. Napasinghap siya at napatitig kay Lindon. Doon niya nakitang kaseryosohan sa mga mata nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talaga bang nag-confess ito? Talaga bang sa kanya lang ito umuuwi at nababaliw? Anong sinabi mo? May kaba sa tanong niya. Baka kasi maling narinig niya. Mas lumapit ito at humawak ng mga kamay sa magkabilang gilid ng lababo. Kinukulong ang katawan niya. Kita niya pang umalon ang Adam's apple nito sa maraing paglunok. Ilang minuto lang sila nagtitigan bago ito sumagot. I already said it once. I won't ever repeat it. Bulong nito. Naningkit ang mga mata niya pero hindi maka-request na ulitin ito. Bumuntong hininga ito bago humawak ang mainit na palad sa kanyang tuhod. Hindi siya makahuma nung bahagya nito yung binuka upang maisingit nitong katawan. Sa pagitan ng mga hita niya, pinagkasya nitong sarili doon para lang maging mas dikit sila. Sa pagkakaalam ko, may dapat akong singilin. Hindi ba, Miss Del Rio? May utang kang sofa sa akin. Sensual nitong bulong bago sinakop ang nakaawang niyang labi para sa marubdob na halik. Napatingala si Beth matapos dumapong mga labi ni Lindon sa kanyang leeg. Ang mga kamay niya ay kusang sumabunot sa buhok nito. Bumigat ang paghinga niya matapos umigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Lindon. Muling tumaas ang halik nito
Ngunit tumigil pagkaraan. Napayuko siya't napatitig sa mga namumungay nitong mga mata. Umawang ang mga labi niya sa nakikitang pag-antok nito. Literal na nababasa niyang pagod sa mga mata nito. Masyado ba itong nagtrabaho sa Davao? You look tired. You should get some sleep, Lindon. Hindi niya mapigilang komento. Ngunit napatitig pa ito muli sa kanya. Sumilay ang malit na ngiti sa mga labi nito na siyang nagpalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Pagkaraan ay sinandal nito ang noo sa balikat niya. I am very very tired, Beth. Mahinang usal nito habang humihigpit ang yakap sa kanya. Ayaw yata akong maging masaya ng lolo ko. Dugtong pa nito. Ramdam niyang tensyon sa katawan nito na tila ba naiinis sa naiisip nito. Hindi siya makasagot. Ayaw niya makialam sa relasyon nito sa matanda. Isa pa, labas na siya sa usapang pamilya nito. Tumikim siya habang unti-unting hinaplos ang buhok nito. Bakit mo pa ako sisingilin kung pagod ka? Pag-iiba niya sa usapan. Baka makalimutan mo, sayang ang binayad ko. Mahina pa tong tumawa. Fine, sa ibang araw na lang kapag hindi ka napagod. Namulang mga pisngi niya sa sariling suhestyon. Pakaramdam niya talagang binenta na niya sarili sa lalaki. Agad siyang umiwas ng tingin matapos itong magangat ng ulot sumayaw sa mga mata nito ang aliw. Noted, Miss Del Rio. Makahulugan nitong bigkas, napaubo siya. Marahan tong tinulak palayo sa katawan niya bago nagmamadaling bumaba mula sa lababo. Huminga siya ng malalim. Kinakabahang hinilang kamay nito patungo sa sala. Total, gusto mo sa sofa. Sa sofa ka na lang matulog ngayon. What? Hahayaan mo kung sa sofa lang? Reklamo nito. Napataas ang kilay niya. Agad niyang binitawan ng kamay nito matapos nilang makarating sa sofa. Hinarap niya ito't namiwang. Aba, bakit? Bahay mo to? Sarkastikong tanong niya, kinagat nitong labi, tumitig sa sofa bago lumingon sa kanya. Pero sa mansyon ko, sa kwarto kita natutulog. Nanlaki ang mga mata niya. Tinaliman ito ng tingin matapos makita ngisi nito. Imbis na patulan ay nagmarcha siya sa kwarto. Kumuha ng kumot at unan para kay Lindon. Paglabas niya nakaupo na ito sa sofa, nakasandal ang ulo sa sandalan. Nakadipa pang mga braso. Maging ang mga hita nito ay may espasyong pagkakahiwalay. Hubad na rin ang pangitaas nitong damit. Akala niya nga ay tulog ng lalaki matapos makitang nakabikit ang mga mata nito. At awang ang mga labi. Tinikom niya mga labi iniwasang gumawa ng ingay. Nilapag niya ang unan sa dulong sofa. Ang kumot ay maingat niyang dinantay dito. Ngunit nalaki ang mga mata niya matapos pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Sunod na lang niyang nalaman ay pareho na silang nakahiga sa sofa. Siniksik siya nito sa gilid. Dinantay ang binti sa kanyang bewang bago hinilang kumot hanggang sa dibdib niya. Lindon, pakawalan mo nga ako. Mahinang angin niya. Tinulak pa niyang dibdib nito. Hindi ito nakinig. Imbis na lumayo'y sinakop ang braso nito ng kanyang bewang. Siniksik ang ulo niya sa dibdib nito. Sleep, Beth. Let's both get some energy. I'll wake you up later. Bulong nito bago hinalikan ang ulo niya. Kinagat niya ang labi kasabay ng pamumula ng mga pisngi niya. Gusto pa sana niya magprotesta ngunit pantay ng paghinga nito. Halatang pagod base sa mahihinang paghihilik na kumawala sa labi nito. Napabuntong hininga siya. Natagpuan niya ang sariling sinisiksik sa katawan nito. Niyakap niya rin ang likod nito sa takot na baka mahulog ito sa sofa. Kagaya ni Lindon ay tinangay siya ng antok ni hindi siya nagreklamo kung masikip ang sofa para sa kanilang dalawa. Naging komportable ang tulog niya. Nalingat lang siya sa mga yabag na narinig at boses. Bakit ka ba nagpapapasok ng peste dito, Manang Lupe? Abay, wala akong alam dyan, Sir Blake. Napamulat ang mga mata niya matapos marinig ang pangalan ng kaibigan. Nabungaran niya malapad na dibdib ni Lindon. Pagangat ng tingin niya ay nalula siya sa mariing titig ni Blake. Nakadukwang ito't nanunuring tingin sa kanila ni Lindon. Pinapepiestahan tuloy ni Beth ang gwapong peste, Manang Lupe. Umalakhak pa to na mulang mga pisngi niya. Mabilis na tinulak si Lindon, ngunit napataas ang mga balikat niya nung mahulog ito sa sahig. Shit, ungol nito habang hawak-hawak ang bewang. Sorry. Si Blake kasi nandito. Sinubukan niyang tulungan itong maupo, ngunit tumiling to. Umupo ito't sinandal ang likod sa sofa, nakapikit pa rin ang mga mata. Akmang tatayo siya nang bigla itong yumakap sa hita niya tinalikan pang mga yon. Hindi siya makatingin sa hubad nitong likod. Mas nahiya siya sa ginawa nito. Narinig niyang pagtikim ni Manang Lupe at ni Blake. Pagangat niya ng tingin ay malisyosong tingin sa kanya ng kaibigan.
O walang nangyari sa amin, agap niyang sagot kahit walang tanong. Alam naman niyang ganun ang nasa isip ng mga to. Almost. Bulong naman ni Lyndon at tsak narinig nila Blake. Pigil ni Blake ang matawa matapos maging kamatis sa mga pisngi niya. Ibis na balingan ng kaibigan ay ginalaw niya mga hita upang lumayo doon si Lyndon. Tumayo ka na nga dyan. Umaga na, umungol ito ngunit hindi nagreklamo nung tumayo siya at hilahin ito patayo. Umuwi ka na nga sa mansyon mo, akmang itutulak niya ito, ngunit kinabig itong batok niya at mabilis na binigyan ng halik. Mabilis lang yon pero narinig niyang pagsinghap ni na Blake. Fine, babalik ako dito mamayang gabi. Anito bago hinagilap ang long sleeve at sinuot mismo sa harap nila. Gusto niya itong kutusan pero sobrang nahihiya siya. Hindi mo to bahay. Maniningil ako, Beth. Natahimik siya at ayaw nang sumagot. Baka ipahamak pa siya ng bibig nito. Walang nagsalita sa kanila hanggang sa makalabas ni ito. Doon pa lang din gumising ang kambal na hinanap si Lyndon. Where is Daddy? Si Siren na kinakamot ang buhok niya. Sa likod nito ay si Sander na umiikot ang paningin sa paligid. Babalik ang daddy mo mamayang gabi. Si Blake ang sumagot at alam niyang may mali siya sa sinabi nito. Napairap siya. Hinayaan niyang asikasuhin ni Manang Lupi ang kambal. Siya naman ay nagtungo sa kwarto at alam niyang nakasunod si Blake. Walang nangyari kung yan ang itatanong mo. Sinara nitong pinto at umupo sa gilid ng kama. Paglingon niya sa kaibigan na nakataas ang kilay nito at ayaw niya yata talagang maniwala. May sinabi ba akong meron? Ang defensive mo? Anito. Pabagsak siyang umupo sa kama at sinapo ang noo. Bakit kasi ganyan ka makatingin? Aba, paanong hindi kung dikit na dikit kayo sa sofa? Hubad pa yung lalaki. Tapos isang listis lang dyan sa dress mo, makakapasok na yun. Blake, shut up! Umalakak ito kaya't sinamaan niya ng tingin. I-text mo ako next time kapag nandito si Lyndon para naman hindi ko kayo magambala. Baka sa susunod mahuli ko kayo sa akto. Pagbibiro nito, namulang mga pisngi niya. Manahimik ka nga dyan. Maghanap ka na ng boyfriend mo. Pangasar niya. Nakailang asar yata sa kanya si Blake. Kung hindi pa siya pumasok sa opisina hindi pa ito titigil. Pagdating naman sa opisina napatras siya matapos makita si Don Alfonso Ocampo. Hinintay niya na munang makapasok ito sa loob ng opisina bago siya nagpunta sa sariling mesa. Anong meron? Bunga na tanong niya kay Marie. Pagagalitan yata si Sir, bulong nito. Napataas ang kilay niya. Dumapo sa pintong tingin niya at hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit lumapit doon at tinutok ang tenga sa pinto. Uy, baka mapagalitan ka rin. May hinang bulyaw ni Marie, ngunit hindi siya nakinig. Iniwan mong fiancé mo na mag-isa sa Davao. Umuwi ka kahit hindi pa tapos ang trabaho mo. Napangiwi siya sa sigaw ng matanda pero hindi lumayo sa pinto. Hala, pinapagalitan nga si Sir. Napating siya sa gilid niya matapos marinig doon si Marie. Imbes na bulyawan na hinayaan niya lang ito. Ngayong dalawa na silang marites. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko siya mapapakasalan, Lo. Dinig niyang hinampas na matandang mesa. Bakit? Hindi mo pa rin makalimutan sa Del Rio? Umawang ang mga labi niya sa narinig. Hindi maintindihan kung bakit nasaling apelyido niya sa usapan. It's not like that, Lo. Shut the hell up, Lyndon. Matanda ka na para maghanapan ng taong nawawala. Kahit pakasalan mo pang Del Rio na yun, hindi ko pa rin siya tatanggapin sa pamilya. Huwag mo nang hanapin, pakasalan mo na si Sheila. Nanlambot siya sa narinig. Napalayo siya sa pintot ng hina. Hala, totoo palang hinahanap ni Sir Lyndon yung anak ng may-ari ng kumpanya. May chismis kasi na gusto niya raw yung dalaga. Ani ni Marie, kumalabog ang dibdib niya. Wala nga palang nakakilala sa kanya sa opisina. Bago ang lahat ng empleyado, natulos siya sa kinatatayuan, hindi makakilos. Totoo bang gusto siya ni Lyndon? Yun bang rason kung bakit binili nito lahat ng ari-arian nila? Napayuko siya, pakiramdam niya hindi niya deserve ang atensyon ng lalaki. Pinagbibintangan niya ito sa pagkawala ng mga magulang niya. Hindi rin ito pwedeng magkagusto sa kanya dahil kasal pa siya kay Malcolm. May asawa, tapos ay may anak pa siya sa ibang lalaki. In short, wala siyang may pagmamalaki. Napaatras siya noong bumukas ang pinto. Pareho silang natigilan ni Marie. Ngunit ito ang unang nakabawi. I'm sorry po, Don Alfred. Sigaw nito dahilan upang magangat siya ng tingin at magkatitigan sila ng matandang Ocampo. Walang tigil sa pagkabugang dibdib ni Beth. Napupuno siya ng kaba na baka makilala ng matandang Ocampo.
Agad siyang nagyukumuli, hindi makayanan ng paniningkit nitong mga mata. Are you eavesdropping on someone else's conversation? Dumagungdong ang boses nito. Pareho silang napaigtad ni Marie. Nanlamig ang kalamnan niya. Nanginig ang mga kamay. Naramdaman pa niyang pagkapit ng mahigpit ni Marie sa braso niya. They thought you are going to kill me, Lo. Kahit sinong empleyado ko, maririnig ang sigaw mo sa loob. Napapikit siya matapos marinig si Lindon. Nahigit niyang hiningat baka masikagalit na matandang pagsagot nito. Sarkastikong tumawag matanda. Masyado yatang pakialamera ang mga empleyado mo. Palitan mo na. Pag-uutos nito bago nagmarcha paalis. Ang kaninang pinipigilan niyang panghinga ay kumawala. Ngunit napatras sila ni Marie nang nagmura si Lindon. Sir, sorry po. Halos hindi maibuka ni Marie ang mga labi. Next time, matuto kayong maging bingi. Anito bago pumasok sa loob at binagsak ang pinto. Napapikit siya ngunit kumuyom din ang kamao. Gusto niya itong pagsabihan ngunit alam niyang frustrated to. At dahil yun sa kanya. Miss Bethany, I need the cold water. Pareho silang nataranta ni Marie sa sigaw nito mula sa intercom. Susko, matatanggalan na tayo ng trabaho. Histerya nito habang hindi alam kung uupo ba o tatakbo sa pantry area. Tumigil siya sa pagbabalik-balik na lakad at hinawakan to sa siko. Kalma, ako yung inutusan, paalala niya. Oo nga pala, sige na Ma'am Beth, please palambutin mong puso ng dragon. Baka tanggalan nga tayo ng trabaho. Umiling siya. Hindi yun gagawin ni Lindon, trust me. Nakahinga ito ng maluwag, ngunit tinulak naman siya patungo sa pantry. Pakimagic na lang ang malamig na tubig, bilin pa nito. Gumisi siya. Ngunit noong hawak na niyan tray na may baso ng malamig na tubig inangatog ang mga binti niya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Lindon ngayon. Dahil sa nalaman, inipon niya lakas ng loob bago pinihit ang saradura ng pinto. Lumipad ang tingin niya sa swivel chair ngunit wala doon si Lindon. Here, agad na dumapon tingin niya sa sofa, nakasandal ang ulo nito. Nakapikit at nakadipa. Ang mga braso, mukha itong pagod. Tumiksim siya at tinungo ang sofa. Tumigil siya sa harap nito. Sorry, natagalan. Mahinang usal niya. Doon na ito nagmulat ng mga mata. Umayos ng upot kinuha sa tray ang baso. Narinig mo? Tanong nito. Bago ininom ang tubig, hindi siya sumagot. Patay mali siya niyang tinagong mga kamay sa likod at umiwas ng tingin. Humigpit ang hawak niya sa tray. Narinig mo, pag-uulit nito, hindi na tanong yon, hindi rin naman niya itatanggi. Talagang nagulat lang siyang hinahanap siya nito at may gusto ito sa kanya noon pa. Hinanap niya ang boses at lakas ng loob na tingnan nitong muli. Nasa kanya mga titig nito. Talaga bang hinanap mo ko? Nagsalubong ang kilay nito. Nilapag ang baso sa maliit na mesa bago siya nito muling tinignan. Ang titig nito'y nanunuot sa kalooban niya. Pakaramdam niya'y nakikita nito maging kaluluwa niya. Does it matter? Umiwas to ng tingin. Tamad ding tinukod ng mga siko sa mga tuhod nito. Nagyukot naghilamos yata ng mukha. Napalunok siya, hindi niya rin kasi maintindihan kung paano to nagkagusto sa kanya. Hindi, wala naman akong pakialam. Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo. Imbis na magpasalamat ay nang lumabas sa bibig niya. Hindi niya kayang lunukin ang pride sa ngayon. Humagod ang mga kamay nito sa sariling batok na tila ba nadagdagan ang problema nito dahil sa kanya. So it doesn't matter as well even if I like you. Bulong nito. Pero ang tingin ay nasa sahig, tila umikot lamang ang loob niya sa tiyan. Maging ang kabog ng puso niya naging abnormal, pero bahagya siyang nainis. Ang sarap sana sa tenga kung sa kanya ito nakatingin pero hindi. Kausap yata nitong sahig. Hindi naman katagusto. Magkaaway tayo Lindon. Gaya ng sabi ng lolo mo, hindi tayo pwede. Ano ba? Nabitawan niya ang hawak na tray nung kinabig siya nito sa bewang. Bumagsak siya sa kandungan nito. Ang mga braso nito'y umikot sa kanyang bewang habang ang dulo ay siniksik nito sa kanyang leeg. I don't care, Beth. I can always go against the rule. Ibig ba nito sabihin na kaya nitong suwayin ng Lolo Alfredo nito? Napanok siya at hindi makasagot. Nakakabingi din ang kabog ng dibdib niya. Ayaw niya masirang relasyon nito sa matanda pero nagdidiwang ang puso niyang pipiliin siya nito. Wala sa loob na napahawak siya sa braso ni Lindon. Hindi rin nakatulong ang mainit nitong hininga na dumadampi sa kanyang leeg. Babalik na ako sa labas, Lindon.
Akmang tatayo na siya ngunit tumigpit ang yakap nito sa kanyang bewang. Siniksik din ito lalong ulo sa kanyang leeg. Dama na niyang dampi ng labi nito doon. Let me breathe for a while, Beth. I need to calm down. Mahinang pakiusap nito. Nahabag ang puso niya. Imbis na tumayo na natili siyang nakaupo sa kandungan nito. Marahan din niyang hinaplos ang braso nito. Can't you really like me? Muling tanong nito. Nasaktan siya sa tono nito na tila ba nanlilimos ng pagmamahal mula sa kanya, gayong hindi naman dapat. Namanhid ang dila niya, nakatatak na sa isip niyang hindi sila pwede kahit sang anggulo tignan. Pupwede niya samantalahin ang pagkakagusto nito sa kanya pero hindi niya magawa. Kahit pa may pagkahambog ito minsan, mabait pa rin si Lyndon. May mga anak na ako, Lyndon. Wala silang tatay, Beth. Hindi ba pwedeng ako na lang ang tatay nila? Natunugan niyang pagmamakaawa nito at doon siya mas nanlumo. Nakagat niyang labi. Kapag ba sinabi niyang kasal pa siya sa iba ay gugustuhin pa rin siya nito? Kapag ba nalaman itong isang stranghero lang na hinila niya papuntang hotel ang tati ng kambal, gugustuhin pa rin siya nito? Nanakit ang lalamunan niya, nasa dulo na ng dila niyang lahat ng iyon, ngunit hindi masabi-sabi. Kapag umami siya ng sekreto niya, lalayo to. Lalayo maging sa mga anak niya. Malulungkot ulit ang kambal. Nangilid ang mga luha niya, tila kay bigat magdesisyon kahit pa pwedeng sabihin ang gusto niya rin to. Kung wala lang sanang hahadlang ay magpapatangi siya sa pagkakagusto kay Lyndon. Pero hindi pwede, huminga siya ng malalim at bahagyang nilayo ang sarili. Naguguluhan siya nitong tiningnan nitong maayos niya ang binti na magkabilang hita nito. Kinulong niyang kandungan nito dahilan upang lumihis pa itaas ang palda niya. Nagsalubong ang kilay ni Lyndon, ngunit nagpatuloy siya sa ginagawa. Hinubad niya ang suot na blazer bago isa-isang inalis ang bawat botones ng fitted long sleeve niya. What are you doing? May dinang tanong nito, matapang itong tinignan sa mata. Nakatitig siya sa mga kayumangging mga mata nito habang binababa ang strap ng brasier niya. Wala siyang mabasang pagnanasa sa mga yon kahit pa naguhubad na siya sa harap nito. Ang nababasa niya ay pagkasensero at kalituhan. You said you like me, right? Kulang na lang ay bumikig sa lalamunan niya. Tumango ito ngunit pinigilan naman ang kamay niya mula sa pagtatanggal ng brasier niya. Diniin itong pagkakahawak sa kanya na tila ba ayaw nito sa paghuhubad niya. I am not just after your body, Beth. Napangiti siya ng maliit ngunit binaba ang kamay nito patungo sa kanyang hita. Huminga siya ng malalim bago itapon ang natitirang maliit na saplot sa kanyang pang-itaas. I know, but I cannot give you my everything. Katawan ko lang ang kaya kong ibigay sa iyo, Lyndon. Ano ang gagawin ni Lyndon? Ngayon pilit pa rin siyang pinapakasal ng lolo niya kay Sheila. Malaman pa kaya ni Lyndon na ang amang hinahanap ng kambal ay siya mismo. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.